Paano mo malalaman kung yung alternator mo ay nagkakarga o hindi? So ang unang gagawin ko mga kapatid, hindi ko muna pagkakargahin yung alternator. Paano yon? Tatanggalin ko yung koneksyon doon sa kanyang socket. Yung mismong magpapagana sana nung kanyang IC. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga subscribers ko po na patuloy na nanonood po ng aking mga vlogs dito po sa YouTube. Nagpapasalamat po ako dito po kay Sir Oscar Kalungkagin. Nandito na po yung inyong Mitsubishi Adventure na inyong ipapa-double wishbone. Dumating na po kaninang umaga. Ngayon po mga kapatid, sa gabing ito pag-usapan po natin yung mga comments po sa akin ng mga napakabubuting mga subscribers ko po na tumataba po talaga ang aking puso. Baka po ako ay maatake na sa puso niyan dahil sa sobrang tamis po ng mga papuri niyo po sa akin. So sabi po ni Sir Kim Castillo, 6032, Sir, salamat po sa magandang paliwanag kasi magpapatayo po ako ng talyer kaya lagi akong nanonood sa iyo. Nako Sir Kim Castillo, ituloy niyo po yung plano niyo na yan. Kasi po hindi naman po mauubos ang mga sasakyan. Lalo pa pong dumadami ang mga sasakyan na nasisira ngayon. Yung mga binili na mga sasakyan 20 years ago. Naku po, yan ang mga talagang nagkakasira-sira na ngayon. Kaya nga po may nag-comment po sa vlog ko nung nakaraan na wala daw po siyang nakikitang mga modelong sasakyan. Kasi nga po, hindi na po magkasya itong mga lumang sasakyan na ito na nandito po, dito lamang po sa Antipolo, sa Rizal, sa Batangas, sa Laguna na nagpupuntahan po sa amin. Ito nga po kay Sir Oscar Kalungkagin, galing pa po ito ng Nueva Ecija. Meron pa po kaming galing ng Pangasinan. So dalawa na po pala yung Nueva Ecija po rito. Sir Kim Castillo, ituloy nyo po yung plano nyo na yan. Alam nyo po, ang pagtatalyer, para po kayong nag-experiment araw-araw. Ito pong mga ginagawa nyo dito sa talyer, ang nagiging laboratory nyo po sa lahat ng mga theory na pinag-aaralan nyo. Kung meron kayong libro, nandyan din naman sa Google, nandyan sa internet, nandyan sa YouTube, at nandyan sa FB, marami pong mga nagpapakita, mga mekaniko na katulad ko rin na gustong tumulong sa maraming mga junior mechanics para po sila ay matuto. Ngayon, habang napapanood nyo po yan at inaaral nyo rin naman, ay i-apply nyo po ngayon dito sa talyer. Hindi naman po masasabing yun ay trial and error. Kasi Sir Kim Castillo, hindi ka naman magtatayo ng talyer kung ikaw naman po ay wala talagang alam sa pagmemekaniko. Mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng isang veteran move na tip. Ito po ay pwede niyong pakinabangan, lalo na kung wala kayong matawag or wala kayong mahagilap na mekaniko. Ito po. Paano mo malalaman kung yung alternator mo ay nagkakarga o hindi? So ang unang gagawin ko mga kapatid, hindi ko muna pagkakargahin yung alternator. Paano yon? Tatanggalin ko yung koneksyon doon sa kanyang socket. Yung mismong magpapagana sana nung kanyang IC. Tatanggalin ko yung koneksyon nun. So pa-startin ko, pakita mo ito, tanggal oh. So yan. So tanggal tong mga wires na to, definitely hindi ngayon gagana yung ating alternator. Ito yung kaasawa nun. So ngayon, dahil sa malakas ang baterya ko, mga kapatid, kaya magpa-start nito kasi malakas pa yung battery. Mangyayari lang naman talagang magka-problema to kapag po naubos na yung laman ng battery, ginamit mo na sa aircon mo, ginamit mo na sa ilaw mo, mauubos na yung laman ng battery, walang nagpapalit ng karga, so dapat yun ang trabaho ng alternator. So ngayon, para malaman mo na may problema ang alternator mo, ganito huwag nyo munang isipin na tinanggal ko yon. Halimbawa, okay, wala akong inalis doon. So ngayon, pag in-apply natin yung veteran move, kung paano mo malalaman kung kumakarga yan o hindi, ito po yung gagawin natin. Sige, start mo. Ayan. So umi-start pa siya kasi malakas pa yung battery. Pero nakailaw dyan yung battery indicator. Nakailaw yung battery indicator. Ngayon, kapag tinanggal ko yung isang terminal nitong battery, mga kapatid, kapag sira yung alternator, mamamatay itong engine ko. Magsha-shut off yan. Ito, tignan nyo Ayan. So bakit po nag-shut off? Kasi po, sira yung alternator, walang lumalabas na kuryente at voltahe doon sa alternator para supplyan niya yung ating shut-off valve. So ibig sabihin, pag nawala na yung output nito, yung 12 volts nito, wala na ring magpapagana doon sa shut-off valve. So parang pinatay mo siya sa susi. Ganun ang mangyayari. So yun po ang naging problema. So sira yung alternator, kaya po nag-shut off yung ating engine.
So ngayon, gawin naman natin yung paano mo i-check kung buo yung alternator. O ito na po yun. Ibalik mo yun, RJ. Yung nilagay mong socket. Ayan. Pwede kasing kaya ayaw mag-start. Yung baterya mo naman, hindi nagkakarga. Kahit buo yung alternator mo, kung yung baterya mo hindi na tumatanggap ng charging, hindi na rin po yan makakaipon ng kuryente dun sa loob at voltahe, hindi na siya makakapag-store, so hindi mo na rin magagamit ng maayos. Minsan, isa, dalawang start lang, wala na. So ngayon, start ulit ni RJ, mga kapatid, ibinalik ko yung socket doon sa alternator, ibig sabihin, gagana na yung alternator. Tatanggalin ko ngayon ulit dito, sa terminal ng battery, tignan natin kung mamamatay ngayon yung ating engine, kung magsha-shut off. Sige. Yan. Okay. So, tatanggalin ko ngayon. Kanina, nung tinanggal ko, namatay. Ngayon naman, tatanggalin ko, hindi siya namatay. So, ibig sabihin, mga kapatid, kumakarga yung alternator at sinusuplayan niya yung shut-off valve. Kaya hindi po namatay. Meron 12 volts power doon sa shut-off valve. So, ganun lang po kasimple yun. Paano, mga kapatid, kung gusto mong malaman kung malakas ba yung karga ng alternator? Ibabalik ko muna to dito kasi maaaring makasira ng IC to Babalik ko to. Ayan. Stop mo muna. Patayin mo muna. Ayan, papatay ko muna. Meron po akong i-share sa inyo. Mga kapatid, kuminsan naglo-lose contact dito. Pag nag-lose contact dito, yan din ang magiging problema. Minsan hindi makastart at mararamdaman nyo napakainit dito sa terminal at hindi rin nagkakarga. Ngayon, pag naglo-lose contact po dito, mga kapatid, pwedeng yan ang maging dahilan para masira yung IC regulator dun sa iyong alternator. So, katagalan yan, hindi magkakarga. So, yung output ng alternator, hindi papasok dito sa baterya, masisira po ang inyong alternator. Ngayon, paano mo malalaman kung malakas ang karga ng alternator mo? Ito na yung sinasabi nating veteran move. O sige, paano nyo malalaman? Wala kayong ibang dalang gamit. Wala kang ammeter, wala kang ohmmeter o ammeter, ampere, meter. Ohmmeter, ohm, meter, yung resistance. O wala ka nun. Paano mo ngayon malalaman kung malakas ang karga ng alternator mo? Ito, veteran move, kapaan na lang to. Ibang kapa ito mga kapatid, sense of touch. Ayan, sense of touch po ito, kapaan. So paano ang gagawin natin? I-start mo ulit, RJ, at ikaw ang aking modelo dito. Ayan, pa-start ulit natin yung ating makina. Ayan. So sige, pagod na si RJ sa kaka-start. Ayan. Ito, mga kapatid, isang llabe na medyo malaki, medyo mahaba. Ayan. Yung llabe na to. At ito ay ilalagay ni RJ doon sa harap ng pulley ng alternator. Kapag buong alternator mo, malakas ang magnetic reaction. Talagang hihigupin nung pulley dahil nandoon yung ating yung gitna kasi nung mga nung winding nung alternator, yung pinaka-pulley, nandoon yung rotor. Okay, so nandoon yung magnetic reaction, hihigupin niya itong bakal na ilalagay mo doon. Kapag mahina yung higop, mahina ang karga ng alternator mo. Ibig sabihin, may mga sira kang diode. Pero kapag malakas yung magnetic reaction, talagang hinihila itong llabe mo, malakas ang karga ng alternator mo. Baka nga ang may problema na ang iyong baterya. O RJ, sige, dito ako sa kabila. Lakasan mo yung kamay mo Yan, hinihigop. Baka dito mo ilagay para medyo malakas. Hinihigop yung llabe, mga kapatid. Sige, RJ, patayin mo na yung makina para tahimik. Kapag po mahina ang magnetic reaction ng alternator mo, ibig sabihin mahina yung karga. Doon sa 6 na diode, baka 2 na lang ang gumaganang diodes doon. So mga kapatid, kapag 2 ang gumaganang diodes, posible pa rin na kahit tanggalin mo yung isang terminal, hindi mamamatay ang engine mo. Kasi ito naman po mga diesel engine, ay hindi naman yan gumagamit ng mga spark plugs. So, ibig sabihin, kapag yan ay umandar na, ang makakapatay lang dyan or makakapag-shut off lang dyan, yung supply ng fuel doon sa injection pump, ika-cut off niya. Yun nga yung tinatawag na shut off valve.
Mga kapatid, itong pinakita ko sa inyo, yung tinatanggal nyo yung terminal ng battery, tapos aalisin nyo yung terminal ng alternator doon. Huwag nyo pong gagawin yan sa mga modelong sasakyan. Yung mga naka-computer na. Asahan nyo, magche-check engine yan. Hindi po yun advisable doon, ha. Ito po, yung ipinakita ko sa inyo, siguro ang pinaka-best talaga na gagawin nyo para malaman nyo kung nagcha-charge talaga ang inyong alternator. Siyempre, kailangan mo ng ammeter, kailangan mo ng ohmmeter, at kailangan mo yung veteran move. Yabi lang. Nasaan yung yabi na yun, RJ? Okay. Yun yung kailangan mo. Yan. Kung naka-EFI, naka-CRDI, computer yung sasakyan mo, gusto mong malaman kung kumakarga talaga ng malakas ang alternator mo, kailangan mo nito. Itatapat mo doon. Kung merong masusuotan yung kamay mo. Wag yung gagawin doon sa mga naka-computerized na mga engine. Tatanggalin nyo yung terminal ng inyong battery, expect nyo magche-check engine yan. Yung iba hindi maselan, okay lang. Pero pwede ka talagang makasira doon. Kaya hindi po yun advisable. Pero kung gusto nyo gawin, nasa sa inyo po yan. So, sa liabe, isang liabe, okay na yan. Pag walang malakas na magnetic reaction, mahina ang charging, hindi nag-work ng maayos ang inyong alternator. At ito naman po ang comment po ni Sir Eulogio Domingo. Salamat sa tips. Yan. Tama ka, yan talaga. Dapat malinaw. Mekaniko din ako. Kaya malaking bagay ang payo mo. Marami kang mabibigyan ng idea para iwas gastos. O, ayan. Pero ito po, meron po akong isang comment na babasahin sa inyo. Ito medyo kailangan ko lang ipaliwanag. Yang Ikhi 2038. Dapat follow lang tayo kung ano ang nirecommend. Ayan, ng manufacturer na oil. Para sa mga sasakyan natin, makikita nyo naman yan sa manual menu natin. Yun yung isang pagkakamali ng ibang car owner. Kasi pagkabili ng sasakyan, hindi sinusunod yung nakalagay sa manual menu. Kung ano ang recommend na oil sa mga sasakyan nila. Pero kung lagi natin sinusunod yung manual, hindi tapos magkakaproblema. Meron man masira, pero mga minor lang. So ang sinasabi po nitong si Yang Ikhi 2038, dapat to po pagbili mo ng sasakyan, sundin mo yung recommendation doon sa manual kung anong oil yung dapat mong gamitin. Tamang-tama ka doon, sakto sa banga 100%, tamang-tama ka. Kapag kabili mo pa lang ng sasakyan, susundin mo yon. Sa totoo lang, kapag bago, dapat naka-warranty ka 3 years, talagang hindi po pwedeng maiba ang langis na ilalagay dyan. Dahil maboboid ang warranty mo kapag hindi ka sumunod doon sa kung anong langis yung ilalagay. Ngayon, kung hindi mo naman gagamitin yung warranty mo, nasa sayo na po yan kung anong langis ang ilalagay mo kung hindi mo nga susundin yung nandoon sa manual. Pero Mr. Yang Ikhi, paano po kung yung sasakyan na yan ay 2010, 14 years na kasi 2024 ngayon? Or paano kung 2001 model ng sasakyan na yan? Kahit nasabihin mo pang merong manual, yung pa rin bang langis na yon ang ilalagay mo? Yun ang malaking tanong doon. Kasi po, ang ating mga langis ay may oil category. At bawat taon, bawat paglipas ng mga panahon, nakakaroon po ng iba't ibang categories yung mga oil na yan. Dahil nga po mga kapatid, nandito po tayo sa mundo ng sasakyan, ay meron po tayong sinusunod na pambuong mundong standards. So marami pong nagbabago. Yung mga langis na nakadesign doon sa binili mong sasakyan, halimbawa 2010, yung mga categories na yan ay merong dumarating na bagong categories. Yan na po ay backward compatible sa lahat ng sasakyan na meron tayo ngayon. Halimbawa, kahit sabihin mong meron ka ng lumang sasakyan na 1960, 1970, 1980, 1990, itong mga langis po na to ay backward compatible na po dyan. Kaya hindi na rin naman po kayo makakabili nung langis na obsolete na, hindi mo na po pwedeng gamitin. At kung meron pa pong natitirang langis dyan na obsolete na ginamit mo ngayon dito sa mga bagong modelo ng sasakyan, nako, diyan po kayo magkakaroon ng malaking problema. Ito po ay Repsol Leader na langis. O ito yung langis namin dito sa shop. Ito po ang pinopromote ni Autorans kasi nga po talaga pong ito ay tested at talagang napakagandang langis. Ito po ay mayroong donut po dito sa likod at nakalagay po dito sa donut API SN. Yung API SN na category po ng langis,
yun po ay para sa gasoline engine. So yung SN na yun po yung ginawa noong 2010. SN, yung category. So 2010 model pataas na mga sasakyan, na mga engine, na gasoline engine, petrol engine, ay ginagamitan po nitong API SN. So ngayon may mga bago na po tayo. May SP, may ILSAC, GF 6A at 6B. Yun yung mga bago ngayon na noong 2020 ay ginawa dahil nga in-upgrade na nila, in-update na nila itong mga langis na to. Ngayon mga kapatid, yung API SM, yung langis bago dito, although current pa yon, pangkasalukuyan ay ginagamit pa, yun po ay nalamangan na nitong API SN. So kung yung pong API SM ay para sa mga 2010 na mga modelo, ang langis po, kung ito ay tinakda doon sa mga car manufacturer, yun po ang langis na nandiyan sa inyong manual. O, pakicheck nyo na lang po kung ako po ay hindi nagkakamali. Yun naman pong SL, API SL, yung langis po na pang gasolina, pang petrol. S po yun kasi nga po spark. So magsisimula po yan, nagsimula yan noong pang-una sa A. So SA, SB, SC, SD, SE. So ngayon po ay nasa N na tayo at meron pang SN plus at meron pa pong SP. Yan po yung mga bagong langis ngayon. Bago kay N ay yung SL. Ito pong SL ay current pa din at ito po ay 2004 and older. So yan po yung mga langis na ginagamit diyan sa mga modelo na 2004 at yung mas luma pa doon. Ngayon, meron pa pong SJ, 2001 na mga modelo ng sasakyan and older. So ibig sabihin si SJ, wag mong gagamitin sa mga 2004 na model at wag mong gagamitin sa 2010 na model ng mga sasakyan. Ngayon, tignan nyo po yung mga manual nyo. Baka mamaya yung sasakyan mo, 2004 na Toyota, tapos lalagyan mo ngayon ng langis na SJ, yung pang 2001, yun po yung hindi pwede. Ngayon, para safe ka, ito. Para safe ka, yung pong SN, ito, yung pinakabago, ito po ay backward compatible sa lahat ng mga sasakyan. Kaya nga po nakalagay dito, 2020 and older. 2020 and older, pwede mo pong gamitin itong SN na langis. So, siyempre, kung 2021, 2022, ito na nga po yung mga bago, yung SN+. Kaya po, kung nagpapa-change oil kayo, diyan sa mga kasa, dahil ngayon po ay under warranty pa, yung mga 2020 na yan or 2021 na yan, malamang ang inilalagay po sa inyo ay yung pong SN+, or itong SN. Pasok pa rin po siya doon. Kasi po, hanggang SP naman tayo. Yun nga lang, medyo mahal yung mga langis na to, yung mga SP na yan at yung mga ILSAC na yan. Yung ILSAC naman, yan po ay ginagamit dun sa mga GDI engines. ILSAC, GF6 at 6A or 6B. So sabi po dito, SM, API SM 2010 and older. Kung meron po kayong sasakyan na 2010 model, halimbawa yung Vios mo, yung Mitsubishi mo na kotse, no? Yung mga Mirage na yan, 2010, pwede mong gamitan yan ng SM, pero wag mong gagamitan ng SL, yung API SL. Kasi yung API SL ay 2004 older. Ngayon, para ka-safe nga, para safe kayo, kaya po ako, ito ang gamit ko dito sa Autorans. Kasi po, ito ay API Service SN. Tama lang po talaga na ma-check nyo yung manual kung anong oil yung nandoon na naka-label doon, yung nakasulat doon, or recommended ng manufacturer. Kasi po, kung luma na yung sasakyan mo, halimbawa 2010, yung sasakyan mo, lalagyan mo ngayon ng langis na SL, yung pang 2004. May nabibili pa pong mga API SL na mga langis kasi hindi pa siya obsolete. Nandiyan pa po, meron pa po sa market yan. So kung SL ang ilalagay mo doon sa nilalagyan ng SM, magkakaroon ka ng problema po talaga dyan. Kasi nga po, yung specification, yung highest quality na meron yung mas mataas na langis, yung po ay nagsasabi na mas malakas yung proteksyon nun. So yung pagkakadesign ng mas mataas na langis, doon sa langis na dating ginagamit mo na naka-specify doon sa manual mo, dapat ang gagamitin mo na ngayon yung bagong langis. Kasi po bakit? Bago rin yung mga fuel na ginagamit natin. Nagsimula tayo sa Euro 2, naging Euro 4, naging Euro 5. Kaya pag magpapakarga kayo ng mga gasolina or diesel, diyan sa mga gasoline station, makikita mo nakalagay Euro 5, Euro 4. So yung pong mga gasolina na yon at diesel na yon, nakaakma na rin yan dito sa mga bagong langis.
yung mga specifications po ng mga langis na yan. So mataas po ang mga kalidad niyan para po doon sa mas maganda na proteksyon ng inyong mga makina. Kung SN, ito SN, API SN, ang langis mo, backward compatible siya doon sa SM. Ngayon, si SM, backward compatible siya doon sa SL. And so on. Pababa yun. Ang mga oils po natin, bumabase sa technology. Bumabase doon sa emission standard. Pero yung manual, hindi na po siya na-upgrade. Hindi na siya na-update. Hanggang doon na lang yung manual na yun. Kaya kung sasabihin mo, ang gagamitin mo, yung lumang langis pa rin, pero itong inilalagay mo namang fuel ay bago na, hindi na talaga sila magmamats. Kaya po, dapat yung manual, gagamitin mo lang yan para malaman mo, ikaw ba ay nakakasunod pa dito po sa standard ng mga langis natin na mga bago. So, wala pong masama na gamitin mo yung mga ganitong langis sa mga luma mong engine. Ang mas masama, gamitin mo pa yung mga current na langis na meron pa pero luma na pala, hindi naman siya compatible dito sa mga bagong mga makina mo, yan po ang makakasama sa inyong mga sasakyan. Nagpapasalamat po ako kay Sir Delpin Salanga ng Safra Motor Works. Ayan, siya po ay taga Safra Motors at dinala po niya ang kanyang Montero para po i-overhaul namin yung kanyang automatic transmission. Ayan, nandyan na po. At sinisimulan na po naming buksan yung kanyang automatic transmission. At nagpapasalamat po ako kay Kuya Norberto de la Merced Jr. Si Kuya Norberto Betong de la Merced Jr. Yan po ang nagpaaral po sa akin sa electronics nung araw. At siya po ang dad ni Gabby de la Merced, yung pong finalist sa Pinoy Big Brother. Kuya Betong, maraming salamat po sa iyo. Sila rin po kasi yung may-ari ng Delta Motors nung araw, yung Toyota. So hanggang ngayon, meron pa Delta Baguio, meron pa pong Guadalupe Commercial Complex, yung Guada Mall dyan sa Makati, along EDSA. At meron pa rin po Delta Motors dyan naman po sa Mirasol, sa Cubao. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa Autorans. At asahan nyo po, magsisingit-singit po tayo ng mekaniko tips sa aking mga vlogs. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.